Dito na po tayo. Usong-uso po ngayon ang subuan. Gaya po nakikita nyo sa larawan na to, nagkasubuan. Nakita na natin ang tunay na kulay ng batang naglalaway. Laban tayo, suntukan tayo, suntukan tayo. Ayan po ha, nakita nyo po ang Major in Mandaluyong, AB Normal, kasama si Barbie! Chuchu Paya! Tumakbo, dahil lang ito, langito. Bastin na roke, bating mamatangit. Parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, sila'y mga bade. Diba? Sabi ko sa inyo, lalabas at lalabas ang mga kulay. Eto po, nakipagkita para sa isang plano. Okay? Para sa isang plano. Totoo po ang pagmi-meeting sa Davao. Ha? Totoo po ang pagmi-meeting sa Davao. Ayan po ang ginawa nila para po sa event ngayon. Ha? Para po sa event ngayon. Totoo po ang totoo po 'yan ang pagmi-meeting ngayon. Okay? Anong sabi? Ayan po, Davao City. Ayan nasa Davao. Totoo po ang pagmi-meeting. Nagmi-meeting na po at kunwari etong si Kiko Barsaga ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Kunyari isang malakas loob na congressman na lumalabang kay Marcos. Pero totoo, pasaw din kay Sara. Pakita ko lang po, baka sabihin ng mga DDS, tayo'y nagpe-fake news. Lakayan natin uli. Anong basa? Lance, Matina, Davao City. Parehas ng t-shirt. Ganun lang kadali, boy. Yan ang mga meeting na pagpapabagsak sa ating Pangulo. Huling-huli ang mga impakto. Diba? Yan ang meeting. Ayan po, nag-meeting po sila. Kasama po si Barbie at syempre ang mga Duterte na very dirty. Kung paano nila mapapabagsak si BBM. Kung paano nila napapabagsak si BBM. Kitang-kita nyo po. Yan na po ang desperadong galawan ng mga animal. Akala naman nila magtatagumpay. Paano magtatagumpay? Magtatagumpay ba yan? Ang problema nila ngayon, Ang problema nila ngayon, paano nila mapapabagsak si BBM? Dahil umaapaw na po ang kasamaan nila sa taong bayan. Lahat po ng mga magnanakaw nagtutulong-tulong na. Anong ginawa sa meeting? Pinagmitingan nila kung ano ang puposisyonan ng mga to. Ang balita namin, may pangako kay Kiko, kaya industrious siya. Kaya masipag. May pangako. Eto naman, madali mo isama to, abnormal to eh. What the fuck? Diba? Madali naman to eh. Diba? Madali mo utuin to kasi abnormal, Major in Mandaluyong. Ang galing Kasi po, alam nyo po, kaya sa Davao yan, lahat po, pansin nyo, lahat sa Davao meeting, kasi meron po silang parang mga doon eh. Sinasabi ko sa inyong, doon po nila talaga ginagawa ang mga kademonyoan nila. Kasi nga doon, teritoryo ng mga Duterte, at kahit anong gawin nila doon, talagang pwedeng gawin ng mga planong mga bagay na to. Kasi doon, nakapalibot yung mga kaalyado nila doon, walang magchuchuchu. Pero, bobo lang to si Barsaga eh. Masyadong maepal, ayan, nabubuko ang plano nyo. Anong pinag-usapan? Babalik na si Barsaga. Anong gagawin? Pupunta sa INC. Anong gagawin doon? Magdudulot na naman ng maling impormasyon.
Step number 1 yun. Kayo nakakaalam yan, ha? Dito nyo nalaman. Step number 1 yan. Kapag nagsalita si Barsaga, yun na po ang initiation na magdudulot na ng kaguluhan. Pansinin nyo, pag nagsalita si Barsaga dyan sa INC, yan po ang nakahanap naming intel. Pag nagsalita na si Barsaga, yan po ang senyales na mag-uumpisa na. Abangan nyo si Barsaga dyan sa INC rally. Tingnan nyo kung ano gagawin. Gawin nyo ngayon yan sa loob ng 3 araw. Pag nagtagumpay kayo, swerte nyo. Pag hindi kayo nagtagumpay, uulanin kayo ng kaso. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Yung mga destabilizers, pinahotel nyo pa, pinahotel pa nila ang mga destabilizers, ang magdudulot ng kaguluhan. Ha? Alam mo, yung gagawin nyo, alam na ng gobyerno eh. Alam ng gobyerno yung gagawin nyo. Di ba naka-check? Hindi ko pwede sabihin kung saan naka-check-in eh. Naka-monitor na kayo. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano kala nyo? Para tong kay Digong na pinupunta lang Hong Kong walang sumunod? Di ba kaya nahuli si Digong? May nagmamanman kay Digong dyan sa Hong Kong. At nung pabalik na siya, natimbre dito. Oh, ano natimbre? Pabalik na ang kuyukot ni Digong. Oh, hindi na pwede baba ng eroplano. Dinivert kayo. Hindi ba kayo nadala doon? Dinivert kayo ng gobyerno na kunwari papalibutan ng Davao Airport. Nandun lahat kayo, nagrally ang mga tanganluga. Hindi nyo alam, dinivert. Tama. Sige, Macaron. Sabi ni Macaron, si Macarons po to, nasa Manila Hotel. Oh, si Macarons po nagsabi, Hindi ko sinasabing totoo yun, pero parang bala kayo mag-isip. Patayin mo si BBM. No joke. At usapang patay gutom, tingnan nyo po, ganito po ang mga DDS. Kapag may nag-feed sa kanila, patay gutom kagad. Ito, una dati, sabi ni Harry Roque, kinasusuklaman ka ng mga anak mo, saldi ko, dahil sa pagnanakaw mo. Oy, galit. Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Sila mga bading. Mukhang galit po si Harry Roque at parang hindi nakakain ng maraming hotdog. Galit na galit siya. Para siyang isang baklang hindi nakakain ng hotdog na halos mag-iisang taon na. Pero biglang nagbago. Anong sabi ng patay gutom? Salamat, Kong Saldi. Isa kang bayani sa mamamayang Pilipino na nagbulgar ng korupsyon ni Marcos Jr. Kaya kung ako sa'yo, Junior, umalis ka na sa pwesto. Paupuin mo na si Inday Sara. Chuchu pala yan! Para po talagang si Harry Roque ay kayang sumubo ng iba't ibang ethics basta lang may pakinabang at makukuha siya na panig sa Duterte. Kahit ilang ethics kaya niyang isubo basta may pakinabang sa mga Duterte. What the fuck? Bakit kamo? Dati po, galit siya sa ethics ni Saldico. Kinasusuklaman niya dati, kinasusuklaman niya po dati ang ethics ni Saldico. Dahil daw po magnanakaw si Saldico, galit na galit siya sa ethics ni Saldico. A few moments later, ngayon bigla pong sinubo, buong buo.
Detonate! At ito po, kapapasok lang ng baklita, ay baklita, kakapasok lang na baklita, mali, kakapasok lang na balita, ito po, kapapasok lang na balita, sa makikita nyo po sa larawan, tila umaayaw na po si Harry Roque sa Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Ayaw na po ni Harry Roque ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Magtatangka na po siya nung nakaraan po na ospital ito dahil yung buong patola pinasok behind the back. Stephen Curry behind the back, shoot, yeah! Nadala po siya sa malaking gulay na patola. Sabi niya hindi niya kaya. Ayaw na ng Pure Foods, ayaw na ng patola, vegetable. Ayaw, umayaw. Ngayon, magtatangka po si Harry Roque ngayon for the Guinness Book of Record. Umayaw sa hotdog, ang gusto na sausage. Okay? Sausage po. Nag-convert na sa sausage, Nag-convert na sa sausage si Harry Roque. Titignan niya kung itong sausage na to ay makakapagpakalma sa kanya. Nag-try po siya ng Pure Foods. Hiyang niya yung Pure Foods. Hiyang ng katawan. Ngayon, napunta ng daig, wala na po. Walang Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Wala siya. So, nag-convert siya ng gulay. Putek yung gulay na ospital siya. Tumagos hanggang alangala. Umayaw. Diba? Yung upo ba yung patol? Basta yun, no? Diba? Ngayon po, putek, sausage na ang gusto ni Harry. Leveling! Sausage na po. Sausage na ang gusto ni Harry Roque. Mantakin niyo yun, Sausage. Kakayanin mo ba yan, Harry Roque? Sigurado ko ba sa tinatangka mo? Baka may hemorrhage ka yan. Harry Roque, baka sumabog ang bahay Nutella mo dyan. Sabog. Sabog ka dyan, Harry Roque. Tingnan mo. Kunyari, matanda yan. Tignan mo, alisin mo yung buhok. Yan si Johnny Sins. Patayin mo si BBM. No joke. Okay, dumako naman po tayo dito sa nanay. Dito po tayo sa nanay ni Kiko Barsaga, ang asawa ni Gostesa. Sabi ng abogado ni Saldico, sobrang yaman na daw niya bago pumasok sa Kongreso. Sobrang yaman na pala, bakit gutom na gutom pa rin sa pagnanakaw sa pera sa gobyerno? Galit na galit po si Rowena, ang babaeng impacta. Ang minsan kapag nalilipasan ng gutom, nagsasalita rin mag-isa parang yung anak niya. Kausap ang mga dingding, nakikipagdebate sa aparador. Sinisigawan ng pintuan, umaakyat pa ng kisame, para lang makipag-jack empoy. Galit na galit po si Rowena, ang nanay ni Barsaga, kay Saldico. Nang biglang, a few moments later,
Biglang, favorite na kita, Kong Saldi. Galing. Galing, di ba? Galing. Yan ang mga DDS. Ha? Basta may puday o ethics na papabor sa kanila, isusubo. Ha? Ganon mga katalipandas. Basta may pakinabang sa kanilang propaganda, ethics man o puday, isusubo. Walang dignidad. Walang integridad. Ha? Ganun po sila. Galit sila nung una, pero pagpapabor na sa kanila, biglang magbabago ng tono, magbabago ng kuyukot. Lahat gagawin para lang mapaboran ang betlog ni Digong. Mabilis magpalit ng anyo. Daig pa ang unyango. Daig pa ang ahas. Buti yung ahas, it takes time. Diba yung ahas? It takes time bago magpalit ng balat. Pero ito, it takes days, weeks, months only bago magpalit ng anyo. Kaya mas matindi pa po ito sa mga ahas. Mas matindi pa po ito sa mga unyango. Mas matindi pa to sa mga talipandas. Kasi nga, kitang-kita nyo, ang mga walang paninindigan mismo, hindi na para sa atin eh. Mismo sa sarili nila, wala silang paninindigan. Kung yung mga taong ganyan paniniwalaan nyo, na mismo sa sarili nila walang paninindigan, abay mag-ingat kayo. Dahil kung yung mismong salita nila, gawa nila, hindi nila kayang panindigan, paano pa sa ibang tao yan? Kung kaya nga nilang ilaglag mismo ang sarili nila, pero kayo aasa pa ba? Diba? Sila mismo nilaglag na sarili nila. Kinain ang mismo nila yung tae, kinamay, sinubo. Ikaw talaga.国家主席习近平。Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin